tired. Boses yun ni Sandra na kanina pa nakatalokbong ng kumot. Ultimo mga talampakan niya ibinalot niya ng kumot para wala nang mahawakan sa kanya si Leonardo kapag naisipan na naman itong gantihan siya. At ngayon pa lang parang gusto niya nang bumungharit ng tawa kapag nakita o narinig niyang reaksyon nito na siguradong bayolente. Maya-maya narinig na niya ang malalakas na angin ng binata nang sa wakas nakita nito ang ginawa niya. Shit! I don't want to, Leo. Either me or my mouth. You can have it both ways. Paliwanag ni Sandra habang nasa ilalim pa siya ng kumot at naramdaman niyang malakas na paghampas nito ng unan sa kama. I don't trust you. Then stop teasing me for Pete's sake. Puno ng iritasyon sigaw nito bago niya maramdaman ang pagbagsak na mabigat nitong katawan sa tabi niya. No, I didn't. You're just affected. Ikaw kaya itong umihasa kakahalik sa akin. Di napigilang sigaw din ni Sandra at saka niya nilabas ang ulo sa kumot pero nakabalot pa rin ang buong katawan. Nilingon niya si Leonardo at nakita niya to na nakatakip ng unan sa mukha. Tsaka bakit ka ba nagmamaktol kung di man kita napagbigyan? Akala ko ba active ang sex life mo? So it means hindi mo na ako kailangan. Matulog ka na lang dyan. Naiinis pa rin itong sagot habang nakatihaya. Buwaba ang tingin ni Sandra sa pambaba nito. Sakalang bumalik ang konsensya niya. Paano nga ba naman hindi ito maiinis sa kanya kung pagkatapos siya nitong paligayahin bibitinin lamang niya? Just let me touch you. Matalim na tingin ang pinuko nito sa kanya nang alisin itong una na nakatakip sa mukha. I don't need your help. Just close your eyes and sleep. Parang gusto niyang matawa nang tumalikod to at biglang namaluktot habang nakatakip ang unan sa mukha. Para tong baby na hubot-hubad. What a cute stubborn baby. Ayaw mo talaga. Ikaw ang itong tinutulungan ko eh. Pananodyo pa niya rito. Ikaw din. Ikaw pa lang ang lalaking inaalok ko ng ganito. Just shut up. Good night kiss na lang before I sleep. Patuloy pang pangulit ng dalaga. Ewan. Bukod sa nagsisimula na naman siyang maaliw sa pagiging nito, there was something inside her chest din na parang di niya kayang matulog nang may nararamdamang konsensya. Parang sobrang sama naman ni Sandra na matutulog siyang mahimbing. Tapos itong katabi niya, sakit lang ng puso nang inabot sa kanya. Ayaw mo pa rin? Untag mo rin ang dalaga kay Leonardo dahil hindi na siya nito kinibo. Di niya alam kung nakatulog na ba o sadyang ayaw lang siyang pansinin dahil sa sobrang pagkayamot nito sa kanya. Kung ako yan, payag na ako. Kesa matulog ako ng bitin at gigising na mainit ang ulo. Can't you stop? Nagulat pa si Sandra nang biglang tumihayang binata at bumaling sa kanya. Halos hindi na maipinta ang mukha dahil sa sobrang pagkakasalubong ng mga kilay. Okay, fine. Nabitin nga ako at masakit ang puson ko ngayon. Masaya ka na? Come on, wag ka ng childish. She frowned at him. Parang yun lang eh. I know it's irritating but darling, you cannot force me. Ano magagawa ko kung ayaw ko makipag-sex sa'yo? Kung ganon, tigilan mo na ang pangulit at patulugin mo na ako. Pinandilatan pa siya nito. You're not funny. Yun lamang at saka ito muling tumalikod sa kanya. Sige na nga, matulog na tayo. Hindi maintindihan ni Sandra kung bakit may ngiti na sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig sa malapad na likod ni Leonardo. Ngunit mas hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit bigla na lamang siyang umusog papalapit at yumakap sa binata. Binalot din niya ng kumot ang katawan nito. Wala siyang pake kung magkadikit man ang kanilang katawan sa ilalim ng kumot. She just wanted to sleep next to him. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Leonardo nang dumiin ang malalambot niyang dibdib sa likod nito. Nakaramdam na lang bigla ng antok si Sandra kaya't nawala na siya ng pakialam sa paligid. Agad na bumigat ang talukap ng kanyang mata nang isiksik niya ang kanyang mukha sa mabangong leeg ni Leonardo. Hindi niya ma-explain, pero buong buhay niya simula na maghiwalay ang kanyang mga magulang, parang ngayon na lang ulit niya naramdaman ang totoong peacefulness habang nakapikit, na para bang sa pamamagitan ng pagyakap niya sa katawan ni Leonardo ay hindi na siya natatakot na muling mag-iisa. Hindi akalain ng dalagang makakatulog siya sa ganong posisyon. Para siyang hinele na mainit at matipunong katawan ng binata, kaya napahimbing siya. Ni hindi niya namalayan kung paanong lumipas ang gabi. Nagising na lang siya na may liwanag na sa silid na iyon.
Wala na si Leonardo sa tabi niya. Para nababalot ng kumot ang buong kahubdan niya. Pinamulahan ng mukha ang dalaga nang maalala niya ang posisyon nilang dalawa. Kagabi bago siya nakatulog. Hindi niya napigilan na mapangiti nang masiguro niya na hindi siya pinagsamantalahan ng binata habang natutulog. Lumabas na kaya siya? Pagkatapos mag-ayos ng sarili, lumabas na ng silid si Sandra para hanapin si Leonardo. Akala niya kasi nauna lang tong nagising at nauna na ring lumabas. Nagpaalam ho siya kagabi na uuwi, Miss Mondragon. Mahimbing na raw ho ang tulog niyo kaya hindi na niya kayo ginising? Sabi ni Sister Nora nung hanapin niya rito ang binata. Suot niya na ang sariling damit na ibinigay nito sa kanya. Bagong laban na rin ang mga yon. Ipahatid ko na lang daw kayo kay Andoy? Tukoy nito sa driver sa orphanage na iyon. Hindi niya maintindihan ang kahungkagang nararamdaman nang malamang iniwan pala siya ni Leonardo kagabi. Akala pa naman niya magdamag silang magkatabi kaya't ang sarap ng gising niya. Ano naman ngayon kung iniwan ka na niya? Kailan pa ba naging clingy? And besides, may karapatan ka ba? Hindi na malayo ni Sandra na napasimangot na pala siya sa harapan ng dating madre. Wag na lang, Sister Nora. Hindi na ako magpapahatid pa sa driver. Kaya ako namang umuwi mag-isa eh. Ho? Pero kabilin-bilinan ho ni Sir Leo na wag daw kayong pauwiin mag-isa dahil hindi nyo pa alam ang pasikot-sikot dito sa farm? Pilit sa kanya ni Sister Nora. Yun na nga eh. Dinala niya ako rito para ipasyal daw at para makabisado kong ibang parte ng farm. Pero iiwan lang pala ako. Gago talagang Leonardo na yun. Lalo ng haba ang uso ng dalaga. Kung di lang talaga saksakan ng baitong dating madring kaharap niya ngayon, pakakaninya pa niya to na pagbunto na ng inis niya. I'm fine. Sa halip ay nginitian at pinasalamatan pa ni Sandra si Sister Nora bago siya tuloy ang nagpaalam. Wala na rin tong nagawa kundi ang payagan siya. Masama pa rin ang loob ni Sandra kay Leonardo dahil sa pangiiwan nito sa kanya sa orphanage. Naintindihan naman niyang naiinis to sa kanya dahil sa pambibitin niya kagabi. Pero kasalanan ba niya? Ito naman ang nagpasimuno nun. Lahat tuloy ng mga empleyadong nakakasalubong niya, titingin-tingin sa kanya, tinatarayan niya. What? Ngayon lang ba kayo nakakita ng tunay na Diyosa? Sita niya sa dalawang lalaki na nahuli niyang nakasunod ng tingin sa kanya. Akmang lalapit pa sana sa kanyang isa para magpakit nang marinig niyang pinigilan to ng isa. Wag! Personal assistant niya ni Sir Leo? Si Sir Leo niyo baka mo? Sabad ni Sandra na lalong uminit ang ulo nang marinig ang pangalan ng binata. Kapag nakita niyo pakisabi gago siya. Bago siya tumalikod, naiwan niya ang dalawang lalaki na nanlalaki ang mga mata dahil hindi makapaniwala na sariling boss niya pero minura lang niya. Sa kabila ng pagngit-ngit ng kalooban ay umuwi pa rin si Sandra sa bahay ni Leonardo. Gusto niya rin talaga itong masumbatan dahil sa pangiiwan na naman nito sa kanya. Ngunit lalo lamang kumukulo ang dugo ng dalaga nang malayo pa lang natanaw na niya si Mary Rose na palabas ng kubo ng boss nila. Nakasuot to na maiksing dress na off-shoulder pa at mukhang kagigising lang dahil medyo magulo pa ang buhok. Wala nga palang pasok ng araw na yon. Kung ganon, anong ginagawa ng babaeng yon sa bahay ni Leonardo nang ganon kaaga at mukhang kakahilamos lang? Dumayo ng kape? Sa pagkakaalam ni Sandra, may apartment sa loob ng bukid ni Luis na libreng tinitinhan ng mga regular employees sa farm na yon. At isa raw sa mga nakatira doon ang sekretarya. At sa pagkakaalam din niya, medyo malayo dito kaya't imposible na dumayo ito para magkape gayong wala namang pasok. Hindi raw pumapatol sa mga empleyado. Such a liar. Good morning po, Miss Mondragon. Maliwala sa mukhang bati sa kanya ni Mary Rose na hindi niya namalayan nasa harapan na pala niya. Halos umabot sa tenga nito ang ngiti. Parang nakalulon ng jumbo hotdog. What are you doing here? Sa halip, tinaasan niya to ng kilay. Hindi siya aware daig pa niyang nagdududang girlfriend kung maka-interrogate. Walang office today, di ba? Yes po. Abot tenga pa rin ang iting. Tumangutango ang sekretarya. Hinatid ko si Sir Leo kagabi kasi nalasing siya sa bar na mag-inuman kami. At dahil nakainom rin po ako kaya hindi niya na ako piniagang umuwi. So, eto. Para nagmamalaking nagkibit balikat pa to. Inumaga ng uwi at saka humagikik na parang kinikilig. Sulit naman kahit may hangover. Di niya alam kung ba't pinagpag nitong biglang balikat kaya napatingin siya sa punong dibdib nito at nakita ni Sandra ang kulay pulang marka roon na parang sariwa pa.
Parang sinadya talaga ni Mary Rose ipakita yun sa kanya dahil nahuli niya tong kumindat at parang nang iinggit bago nagpaalam na aalis na. Naiwan si Sandra ang di makagalaw sa kinatatayuan niya. Gusto niyang sumigaw sa Ines pero para saan? Ano ngayon kung tinanggihan siya ni Leonardo kagabi at kay Mary Rose pala to humingi ng tulong? Napailing na lamang siya. This is weird. Bago pa man siya makita ng binata, palabas din ng kubo, nagmadaling sumakay si Sandra sa pedicab na eksklusibong bumabiyahe lamang sa loob ng farm. Di niya alam ang eksaktong pupuntahan hanggang sa matanaw niya ang isang kubo sa itaas na maliit na burol. Nasa loob pa rin ng farm pero malayo at wala na siyang nakikitang mga tao. Pinara niya ang pedicab at mula raw naglakad na lamang siya. Maganda kasing panahon ng umagang yon. Halos kakasikat lang ng araw kahit di pa masakit sa balat ng liwanag nito. Malamig ang simoy ng hangin dahil sa matataas at mayayabong na punong kahoy sa paligid. Dumagdag sa payapang paligid ang huni ng mga nagliliparang ibon. Di niya napigilang mapasinghap na nakangiti. Tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan. Kailan ba siya huling tumitig sa mga ulap na hindi tumutulo ang mga luha niya? Nung maghiwalay mga magulang niya, naging ugali na ng batang si Sandra ang tumingala at mag-wish sa langit para magkabalikan ng mga to. Hanggang namatay ang kanyang ina at sa tuwina, tumitingala siya sa kalangitan at doon to kinakausap. Di alintana ni Sandra ang pagod at pawis niya habang binaybay ang daan na matarik na daan patungo sa kubo. Di tulad nung unang punta niya rito na ang dami niyang reklamo kahit pareho namang di sementadong kalsadang yon. Siguro dahil hindi maulan at walang putik. Nawala ang pagod ng dalaga nang makarating siya sa itaas ng burol at sumalubong sa kanya ang maliit pero malinis na kubo. Gawa yon sa kawain at pawid. May pinto yon pero di naman nakalak kaya't nakapasok pa rin siya. Agad niyang nakita ang maliit na papag na may isang unan at kumot. May maliit na mesa sa tabi nun at may nakapatong na emergency light. Saka lang niya napansin na walang linya ng kuryente sa lugar na yon. Kumunot ang noo ni Sandra. Mukhang may natutulog sa kubo na yon dahil malinis at mabango ang kumot at unan. Pero ba't walang linya ng kuryente gayong nasa loob pa naman yun ng farm? Binuksan niya ang bintana para malayang nakakapasok ang sariwang hangin. Balak niya magpahinga muna sandali bago maglibot-libot sa paligid ng burol. Sa ilang araw na pananatili niya rito sa bukid ni Luis, aminado si Sandra ang nagsimula na siyang ma-appreciate ang gantong klase ng lugar na malayo sa syudad na nakagisnan niya. Dala marahil ng pagod, hindi napigilan ng dalaga ang antok nang mapahiga siya sa papag. Nagising na lang siya na maramdaman na tila may mga mata na nakatutok sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon na makita niya si Leonardo nakatayo sa paanan niya. Kumarap-kurap siya at saka nagkusot ng mga mata para siguruhing totoo ang nakikita niya. Anong ginagawa mo rito? Pinatong nito sa lamesa ang bitbit na picnic basket. Nangailang niya na puna bago na mewang sa harapan niya. Hindi ba akong dapat na magtanong sa'yo niyan? This is my private property. Paano ka nakarating dito? Sa'yo rin ang kubo na to? Namimilog ang mga mata na bulalas ni Sandra. Bakit ba palaging nakasunod sa kanya ang anino ng lalaking to? Nagpakalayo-layo na nga siya. Kahit sandali lang. Nakabukas lang tong pinto kaya pumasok na ako. Sorry kung nag-trespass ako. Gusto ko lang naman sanang mag-unwind. Malay ko ba na makakatulog pala ako? Ilang segundo tong nakatitig sa kanya bago umiling. Balak mong mag-unwind nang di mo lang nagpapaalam sa akin. Alam mo ba, nag-alala sa'yo si Sister Nora? Kasi ang sabi niya, kanina ka parang umalis sa orphanage, pero di ka naman umuwi sa bahay. Padabog na tumayo ang dalaga at ginayang pamewang ni Leonardo kapag pinandidilatan nito. Wow, ikaw? Nagpaalam ka ba sa akin nang umalis ka kagabi? Buti pa nga si Sister Nora nag-alala sa akin eh. Tulog na tulog ka kagabi kaya hindi na kita inistorbo. Tumaas ang kilay niya. Bakit ka ba kasi umuwi? Dahil nabitin ka. Umirap siya sa hangin. Kaya pala di mo tinanggap ang tulong na inaalok ko kasi balak mo magpatulong kay Mary Rose na yon. At wag mo nang i-deny dahil nakita ko siya kanina lumabas ng kubo mo. Kumunot ang noo ng binata. Kasabay ng pagguhit ng kakaibang emosyon sa mga mata nito na hindi niya kayang basahin. Are you jealous? Ako? Nagsiselos? Mayabang na humalokip-kip si Sandra. Over my dead body. Then why are you acting like that? Ano ba ang kinikilos ko? Angil niya bigla. Di niya kasi nagustuhan ng pigil ng ngiti na nakabaka sa labi ni Leonardo habang nakatingin to sa kanya.
Kasi umuwi ka pala, pero hindi ka pumasok at nagpakita sa akin. Nakita mo lang na lumabas ng kubong sekretary ko, nag-assume ka na kaagad? Pinamulahan ng mukha ang dalaga. Paano nito nalaman ang tungkol doon? Di na napigilan ni Leonardo ang mapangisi nang mahuli ang pangbablush niya. Huwag kang mag-alala. Walang nangyari sa amin ni Mary Rose. Totoo na sa bahay nga siya nakatulog dahil di ko na siya piniyagang umuwi pagkatapos niya akong ihatid. Nakatulog na ako sa sahig sa sobrang kalasingan. Siya naman sa sofa. Ikaw? Matutulog lang? Ikaw na rin nagsabi kagabi na wala kang tinabihang babae na hindi mo nakasex. Ngayon meron na. At ikaw yon? Nagbugay to ng hangin. I told you, hindi kami nagtabi ni Mary Rose kagabi. I don't believe you. She answered frowning. Di rin naman tayo nagtabi totally kasi umalis ka rin naman na. Paano ka nakasisiguro? Tulog na tulog ka nga. Bahagyan itong binasa ang mga labi gamit ang dila habang titig na titig sa kanya. Lalo ng haba ang uso ni Sandra at saka nag-iwas ng tingin dahil feeling niya inaakit siya ng doko. Ako ang may katawan, kaya alam ko kung may mangyayari o hindi niya na natapos ang sasabihin dahil bigla tumunog ang tiyan niya. Saka lang niya naramdaman ng gutom. Di pa nga pala siya nag-aalmusal at konti lang din ang nakain niya kagabi. Ngunit ang di inaasahan ni Sandra ay ang hangin na biglang lumabas din sa pitan niya. Huli na para pigilan yon dahil narinig na yun ni Leonardo. Amoy ginisa sa kumukulong mantika ang kanyang mukha dahil sa pagkapahiya. Dinig na dinig niya ang pagtawa ng binata bago to tumalikod at hinarap ang picnic basket na dala. Sa susunod na pupunta ka rito, siguraduhin mong busog ka o kaya may baong pagkain para di mapasukan ng hangin yung tiyan mo. Sabi nito na tuluyan ng napatawa na malakas. Daig pa nitong waging-wagi kumakatawa ng wagas. Hiyang-hiya na sinundan to ni Sandra at saka malakas na hinampas sa likod. Pero lalo lang siya nitong tinawanan ng halos umeko sa buong paligid ng burol na mas kinapikon niya. Shit ka talaga, pangit!